Here's what's on your feed today. Chaos erupts at the Senate as the Cayetano bloc pushes through with a blue ribbon hearing despite a recent power shift at the upper chamber. Malacanang denies cash delivery allegations against President Bongbong Marcos and tells the Senate to get its act together. The Sandigan Bayan postpones anew the pre-trial of Senator Jinggoy Estrada and former Public Works Chief Manuel Bonoan in their graft and plunder cases. Rains are expected over several parts of the country due to habagat and a low-pressure area which may develop into a tropical cyclone soon. And the FIFA World Cup trophy makes a stop in New York City, drawing fans ahead of the 2026 tournament. Good afternoon, I'm Denise Tan. Questions mount over the legitimacy of the Cayetano-led Blue Ribbon hearing. It pushed through earlier today, even as the new Senate leadership says the panel is now under Senator Erwin Tulfo. And mobile journalist Merimon Reyes joins us live from the Senate. Merimon, can this hearing be considered an official Senate proceeding? At yung mga nakuha bang testimonya o ebidensya kanina, will that be part of the official records that may be used in future proceedings? Denise, according to Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, there is no official hearing or committee hearing to be done or held today by the Senate Blue Ribbon Committee because according to Senator Erwin Tulfo, the supposed chairman, elected chairman yesterday of the powerful Senate committee, their hearing or its hearing will take place next week, Monday, June 8, which Senator Tulfo also confirmed at sinabi niya nga rin, nagpadala na rin silang letter of invitation sa mga resource persons, including former House Speaker Martin Romualdez, while also double-checking kung isasama rin ba nila sa bilang resource persons yung Marines, allegedly bagman or bagmen na nagpapadala ng kickback sa mga naging benepisyaryo nitong mga anomalyang flood control projects. Pero earlier, ipinagpatuloy ng Alan Peter Cayetano-led bloc itong tinatawag nilang pagdinig ng Blue Ribbon Committee dahil ang sinasabi nila, ilehitimo yung naging power changes or power shift yesterday. Si Senator Cayetano pa rin ang lehitimo at tumata yung Senate President. Ang may hawak pa rin ng Blue Ribbon, si Senator Pia Cayetano, and the man of the hour na plano nga sana bumuo ng subcommittee si Senator Rodante Marcoleta. Pero ang napansin kasi natin kanina sa session hall, umaga may mga nag-ayos na senatorial staff ng venue na yan, supposedly yung venue kung totoo, kung may pagpapatuloy talaga yung pagdinig, pero throughout the hours natong pagpupulong nila, wala tayong nakitang staff from the Senate Secretary or yung broom, ito yung logistics o ito yung committee, yung Secretariat Committee na humahawak pagdating sa mga pagdinig ng Blue Ribbon. So, since sinabi na hindi siya official meeting, technically hindi siya maaaring malobby sa official records, lalo na under the Blue Ribbon Committee. Pero ang sabi kanina ni Senator Cayetano after nung tinatawag nga nila ang ginawang hearing, they will put it into the official records of the Senate. Di pa nga lang natin alam kung saan nila ito isisingit. Denise. Pero Merimon, okay, balikan ko lang yung 18 former Marines na kumbaga naging witnesses dyan, nagbigay ng kanilang testimonya. Were they under oath and who administered that given the dispute? Senator Alan Peter Cayetano administered the oath. Bilang pinakamatanda during that time sa kanila, si Senator Pia Cayetano sumaglit siya, lumabas din kasi siya panandalian, pero bumalik din later on. Pero throughout the time na wala si Senator Pia, si Senator Alan ang nandoon, pati si Senator Rodante Marcoleta, who steered the wheel of the hearing of the supposed Blue Ribbon Committee. So, well, again, pinagpatuloy nila ito and nung kanina, natapos yung pagdinig nila at sinabing ipagpapatuloy nila ito. Present din kanina, bukod doon sa former Marines, is si Attorney Baligo, dito tumatayo yung legal counsel nitong mga Marine. At nasabi niya, habang hinahabol natin siya palabas ng session hall, meron pa raw silang ilalabas na bagong info sa pagpapatuloy nitong Blue Ribbon Committee hearing. Denise. And how is the bloc calling themselves the new majority responding to this hearing? They actually released a statement earlier and ang sinasabi nila, hindi nga ito authorized, it's not official, and what the country needs are senators who will be coming to the Senate for work and not for the drama. At in a separate statement naman, si Senator Tito Soto, kasi nabanggit yung pangalan niya na nakatanggap daw siya
ng pera o mali-maletang pera, though hindi directly kiniklaim na galing ito sa maanumalyang flood control projects na sinasabi ni Senator Soto, wala raw itong basehan. Hindi siya senador between the years 2022 to 2025. Yung sinasabing EA niya na si Mark patay na raw noong 2015. So walang katotohanan ito. It's a bogus investigation and ang sabi pa ni Senator Soto, merong destabilization motive sa ginagawa nilang ito. Denise. Now, we just showed, isa sa mga nadawit din, aside from Senator Soto, Senator Wentulfo, may sinagot na rin ba siya? May reaction ba siya? Ang sabi kasi kanina nitong base sa pagsasalita ng mga Marine, even si Senator Erwin Tulfo, pinadalhan daw nila sa location nito or sa address nito sa Green Hills. Pero ang naging response dito ni Senator Tulfo, kasi nung pagkatapos mabanggit yun, tinawagan namin sa media, kumbaga ambush call ito kay Senator Erwin asking for his part or his comment. Ang sabi niya, nag-trending daw kasi siya dati na may kino-confront na home association doon sa Green Hills, kaya alam daw ng lahat ng tao na may address siya o nakatira siya sa Green Hills. So again, ang sabi pa niya, saan daw nanggaling, para saan, ano raw yung purpose na ibibigay sa kanyang pera. Dahil kung sa flood control man daw yan o wala, sigurado raw siya na hindi raw yun, walang katotohanan dyan. And kanina pa nga sa hiwalay naman natin na pahayag sa isang show din natin, si Senator Raffy Tulfo naman nagsabi, lagot daw kay Senator Erwin itong mga ibinabatong alegasyon ng mga Marino. Okay, ano pa yung kailangan natin tutukan at abangan, Marymon, in the coming days after what happened today? Well, it would be the continuing power struggle between the Cayetano-led bloc and the Gatchalian-led bloc, or the solid bloc 12, the new majority versus the new minority, pero they still claim to be the one holding grounds or holding the fort. Pero ang inaabangan kasi natin, though adjourned sinidie ang Senado dito, walang sesyon, pero possibly may committee hearings, lalo na kung maayos na ang mga komite. Kaya for example, on the case of Senator Tulfo, ang nasabi niya, yung pagdinig ng Blue Ribbon, it will proceed Monday next week. Ang isang inaabangan natin is yung pag-aayos din ng impeachment court, kasi kailangan din dito maging malinaw kung maglalagay ba sila ng impeachment manager or si Senator Sherwin Gatchalian na ba? Kasi in the absence of the Senate President, yung mga mandato nito maaaring gawin, or yung function, maaari itong punan ng Senate President pro tempore, which is in this case is Senator Gatchalian. And ang sabi naman ni Senator Cayetano, he will continue to assert his leadership, he will write the letters, he will proceed, and he will work on their own, possibly habang kasabayan na ang Gatchalian-led bloc, who will be also moving on their own. And bahala na rin daw, yung decision na rin daw ng kumpiyansa ng empleyado ng Senado, sila na rin daw ang bahala dyan. Basta sila magtatrabaho sila. Denise. Sige, aabangan natin ang lahat ng yan. But for now, we thank you for your time, mobile journalist Marymon Reyes. Now, the Malacanang has called on the Senate to, quote, get its act together. Palace Press Officer Claire Castro made the remark amid the continuing turmoil in the upper chamber. She said President Bongbong Marcos would not tolerate the current disorder in the Senate, especially with the State of the Nation address set for next month. The palace had already reaffirmed its recognition of Sherwin Gatchalian as the Senate's acting leader following the recent shakeup. Meanwhile, the Senate bloc led by Senator Sherwin Gatchalian has criticized what it called a, quote, bogus hearing conducted by the group of former Senate President Alan Peter Cayetano. The group urged Cayetano's allies to respect the Senate rules, quorum requirements, and new leadership. And lastly, members of the Senate media have condemned Senator Rodante Marcoleta for describing many in the mainstream media as, quote, paid hacks. The group said the remarks were irresponsible, unfairly targeted journalists, and undermined public trust in legitimate media. Marcoleta made the remark during proceedings of the Senate Blue Ribbon Committee led by the Cayetano bloc. In other news, former House Speaker Martin Romualdez is being asked to appear before the Senate Blue Ribbon Committee. Senator Erwin Tulfo said a letter of invitation has been sent to Romualdez for the committee's next hearing on the alleged flood control scam. Tulfo also said the panel is reviewing its list of resource persons. This includes whether to invite the 18 former Marines who testified before the previous Blue Ribbon Committee earlier this afternoon.
The development comes after Tulfo postponed the hearing originally scheduled for June 4 and moved it to June 8 following the Senate's recent reorganization. However, former Blue Ribbon Chair Alan Peter Cayetano pushed through with a separate hearing. Cayetano maintained that he remains Senate President and continues to exercise authority over the committee. And tensions spilled outside the Senate today as supporters of former Senate President Alan Peter Cayetano faced off with a separate group calling for his resignation. Let's go live to mobile journalist Ray Vicente for the latest. Ray, kamusta ang sitwasyon dyan sa Senado? Yes, Denise, mula nga kaninang umaga, iba't ibang grupo ang nagpupuntiso dito sa labas ng Senado kung saan kaninang umaga, mga pro-BBM at pro-Duterte supporters ang nandito hanggang sa natira na lamang yung mga Duterte supporters. Pero ngayon din, Denise, dumaan din dito yung mga taga-Iglesia ni Cristo kung saan nga nagkaroon ng kakunting tensyon sa pagitan nga ng dalawang rentista, no? Kung nakikita natin sa ibang mga report, nagkaroon daw ng batuhan sa pagitan ng dalawang miyembro. Pero agad naman daw itong naresolba, lalo nga sabi nga ng mga taga-pulisya talagang gusto nila peaceful rally daw talaga. No? Pero maliban dyan, Denise, bumisita rin kanina dito sa labas si Senator Marcoleta kung saan meron lang kakunting tension dito kung kinakamusta niya na ng mga taga-iglesia at mga Duterte supporters. Pero agad naman din umalis si Senator Marcoleta. Banggitin ko lang din, Denise, yung nangyari kaninang umaga naman kung saan merong kakaunting aberya ang naranasan ng mga taga-media personnel, pati mga security personnel mula nga sa Senado dahil nga simula 10 a.m. Hindi na pinapapasok ng mga security personnel ng Senado ang mga taga-media, even if nakalagay ka sa listahan or accredited ka ng Senate, dahil nga nagkaroon daw ng utos mula nga sa taas na huwag mo muna papasukin yung mga taga-media, no? Pero dito lang medyo may kakaunting conflict, Denise, kasi parang tila magkaiba yung utos ng dalawang panig, ano? Kasi sabi nga ng isang security personnel, bawal muna raw pumasok yung mga media, pero yung katabi naman ng security personnel, pwede naman daw, no? So doon lang nagkakaroon ng conflict kung kanino nang galing yung dalawang magkaiba na utos, no? Pero pagdating naman ng 11 a.m., agad din namang pinapasok pa unti-unti yung mga media personnel dito. So sa ngayon, Denise, kung makikita natin, medyo ipan ko lang, kung makikita nyo, yung mga pulisya dito, hindi na gano'n naka-standby. Like kanina, kahilera talaga sila dito sa buong outside ng Senate premises. Pero ngayon, may mga nakapasok na kasi hindi na gano'n payapa na yung sitwasyon dito nga sa labas ng Senado. Okay, and Ray, were you able to talk to the groups outside? Ano bang sabi nila who organized this gathering and what do they hope to achieve? At dagdag ko na rin, Ray, syempre nakikita naman natin yung hanay ng pulisya dyan sa labas. How are they preparing for a possibility of more protests in the coming days? Yes, Denise, parehas na panig ng Duterte, pati Marcos supporters. Nakausap natin sa Marcos supporters na nakausap natin yung grupo na Sandugo kung saan ang panawagan daw talaga nila ay may patalsik sa First State Senate President Alan Peter Cayetano. At dito naman sa grupong dito sa Duterte supporters, yun pa rin yung pinipilit nilang huwag matuloy nga yung mangyayaring impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa magaganap na July. At syempre, patuloy nga nilang pinapanawagan yung mga nangyayari sa Senado. Pero pagdating ko lang din ko kasi kanina, actually tatlong panig yung inaasahan talaga, no? One from pro-Marcos, one from pro-Duterte naman. Syempre, mga progresibong grupo na talagang gusto manghingi na accountability sa nangyayari na sitwasyon dito sa Senado. Pero sa nakikita natin, wala sila dito. Sa usaping security personnel naman sa mga pulisya, no, hindi lamang mga taga-Southern Police District ang pumunta rito dahil nga ayon nga kay PNP Chief Nartates, mula po Wednesday, pinahaitan niya na nga yung security dito sa premises ng Senado. So pati yung NCRPO, which is yung National Capital Region Police Office, pinadala na rin talaga dito para talaga ma-secure yung safety at peaceful rally din dito outside Senate. Well, thank you for your updates. Again, that was mobile journalist Ray Vicente. More stories coming your way when One Newsfeed returns. Stay tuned.
You're still watching One Newsfeed. Welcome back. The Sandigan Bayan 2nd Division has junked Senator Jinggoy Estrada's motion to quash, dismiss, and remand his graft case. For the details, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles, what were the anti-graft court's grounds for dismissing this motion? Well, Denise, so far, ang mga inihain kasi na motion ni Senator Jinggoy Estrada sa 2nd Division ng Sandigan Bayan ay ayun nga, no, yung mga nabanggit mo, yung motion to quash, dismiss, at maging yung motion to remand, no, for investigation sa Office of the Ombudsman, ang kanyang kasong graft na kinaharap at hinahawakan na ngayon ng 2nd Division ng Sandigan Bayan. Ayon sa korte, ay binabasura nila o hindi pinagbibigyan yung motion ni Estrada dahil ang ginigit ni Estrada ay hindi siya napagbigyan ng pagkakataon na ipahayag o ipakita ang kanyang posisyon sa inilabas na resulta ng investigasyon at rekomendasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman para nga siya ay kasuhan. Ayon sa Sandigan Bayan ay nabigyan si Estrada ng pagkakataon para depensa ng kanyang sarili at sa katunayan nga ay nagpasa pa raw ito ng kanyang counter affidavit dahilan para nga hindi katigan ng korte yung kanyang sinasabi na nawalan o napagkaitan siya ng due process dito. No? Kabukod dyan, hindi rin kasi napakita ng depensa o ng kampo ni Estrada yung iginigiit nila, no, na wala daw yung pangalan ni Estrada sa listahan ng mga insertion sa LBRMO. Ito yung papel o yung sa opisina sa Senado na nagpapakita nga, no, ng legislative budget process sa Senado na ayun nga raw, hindi naman ito napatunayan ng kampo ni Estrada na wala ang kanyang pangalan doon dahil wala silang naipakitang kopya nito sa Sandigan Bayan Court. Okay, may desisyon na rin ba, Arles, doon naman sa kaso ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan? So far, Denise, ay wala pa tayong nakukumpirma na desisyon para sa kanyang kaso. No? At least ang alam lamang natin ay hindi nga ito nakaharap si Bonoan dito sa Sandigan Bayan sa 2nd Division para sa kanilang graft case dahil ngayon ay nakakonfine pa nga ito, no, doon sa isang private hospital dahil nga sa kanyang iniindang mga karamdaman. No? Actually, Denise, nakita natin yung narinig natin rather, no, mismong sa korte kung ano nga yung mga sakit na nararamdaman ni Bonoan, no, at sa bilang natin ay 7 yan. Ayan ay yung acute coronary syndrome, chronic kidney disease, prostate cancer, type 2 diabetes, L4 to L5 back pain sa spinal cord, gayon din yung carcinoma at heart failure. Dahilan nga para hindi mabasahan ng sakdal si Bonoan. Okay, Arles, kamusta naman yung iniindang sakit ni Senator Jinggoy Estrada? Kasi may reports din earlier na may osteoarthritis, tama ba, sa kanyang mga tuhod? Did they also provide medical records to support those claims? Hindi natin nakumpirma, Denise, kung meron nga ba silang medical records para patunayan ang kanilang sinasabi na osteoarthritis nga na nararanasan sa magkabilang tuhod ni Senator Jinggoy Estrada. Pero ayon sa kanyang attorney na si Attorney Noel Ostrea ay tila daw may effusion doon sa magkabilang tuhod ni Estrada at nahihirapan nga ito na umupo ng matagal or tumayo ng matagal. At actually kanina habang dinidinig yung kanyang mga motion ay humingi ng pahintulot si Estrada na kung maaari ay lumisan na siya sa online video conferencing, no, dahil hindi siya personal na humarap. Gusto niya na sanang umalis or ma-excuse, no, doon sa pagdinig dahil matagal yung kanyang panahon na nakaupo. At sabi niya, sumasakit daw yung kanyang tuhod. No? Pero sabi naman ng korte, manatili siya hanggang matapos na lamang yung kanyang pangamosyon na dinidinig. No? At ayon mismo din sa kanyang abogado Denise na si Attorney Ostrea, baka daw i-consider nila yung hospital arrest din para kay Senator Jinggoy Estrada. All right, thank you for that report. Again, that was mobile journalist Arles de los Santos. Now, authorities have filed malversation charges against contractor Curly Discaya, whom they described as a big fish in the flood control scandal. Assistant Ombudsman Miko Clavano and Public Works Secretary Vince Dizon personally filed a case before the Malolos Regional Trial Court. Also charged were Curly's wife, Sara Discaya, and 9 DPWH personnel. The case stems from alleged irregularities in flood control projects in Kalumpit, Bulacan, worth 53 million pesos. Dizon says cases against other high-level individuals may follow. Kasi talagang kailangan, hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-file ng kaso. Kailangan matibay ang ebidensya at dito sa kasong final ngayon ng Ombudsman na pinagtrabahuan po ng COA, ng DPWH, ng DOJ, ng Ombudsman, kampante tayo
na talagang mananagot. Sila Curly Discaya at yung iba pang 10 kasama sa kasong to. More stories when One Newsfeed returns. You're still watching One Newsfeed. Welcome back. Pag-asa continues to monitor the low-pressure area outside the Philippine area of responsibility. As of 8 a.m., the LPA was spotted 425 kilometers west of Lawag, Ilocos Norte. Pag-asa says it has a medium chance of developing into a tropical depression within the next 24 hours. Meantime, the southwest monsoon and localized thunderstorms will bring rains over parts of the country today. And before we go, the road to the 2026 FIFA World Cup is officially underway, with football's most coveted prize making a stop in New York City. The FIFA World Cup trophy was unveiled Tuesday as part of the Coca-Cola FIFA World Cup 2026 Trophy Tour. Germany World Cup winner Bastian Schweinsteiger joined New York City Mayor Zoran Mamdani at the American Museum of Natural History for the event. Fans, members of the media, and school children gathered for a chance to see the trophy up close. The New York, New Jersey area is set to host 8 matches of the 2026 FIFA World Cup, including the tournament final. And that wraps up One Newsfeed, the only feed you need. I'm Denise Tan. Good evening.